Grabe mga kites, medyo intense. Hello mga kites, good morning sa inyong lahat for our day 8 dito sa aming Japan Adventure 2025. So nag-decide kami na medyo mag-sleep later, tapos sleep in pala, tapos itry yung breakfast buffet dito sa hotel. Hindi kami nag-avail ng breakfast na booking, pero nagbayad na lang kami kasi sa front desk pala binibili yung tickets for the breakfast buffet. 2,750 per adult, tapos 1,320 naman for Sabine's age. For the twins age naman na 3 years old and below pa, free pa rin yun mga kids. So ang balak natin, ipapakita natin sa inyo yung buffet. Tapos mamaya ay mag-check out na kami, pupunta kami ng Namba area, tapos mag-check-in kami later in the afternoon sa aming bagong hotel sa Osaka. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga days 1 to 7 namin mga kids, panuorin nyo na. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe na rin kayo sa aming channel, Explorations. Maraming salamat at see you later. Papakita namin sa inyo yung buffet. Tara, let's go! Hello mga kids, kumuha na kami ng aming mga breakfast plates. Ang cute kasi para siya naka-bento style. Tapos ang pinaka-breakfast sila is parang divided into western saka parang Japanese section. So merong 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 tamago, merong hamburg steak, merong pasta, merong mackerel. Ang dami, iba't ibang klase. Actually, kapag Japanese breakfast buffet talaga, parang ang simple lang niya, tapos medyo ang konti, pero makita mo ang ganda ng quality ng pagkain talaga, and carefully crafted. Pati drinks kasama na rin sa breakfast buffet na ito mga kids. Ang total ng binayaran ko mga 6,000 plus yen. So kinard ko siya, and ang conversion is ito, or currently, no? So itong booking namin is pwede nyong mabook via Agoda or Klook. And this time nag-book ako sa Agoda kasi medyo mas mura siya ng konti, pero pwede nyo silang i-compare. Tapos kung ano yung mapili niyo, pwede nyo gamitin yung It's Klook or It's Agoda. Kayo nang bahala pumili mga kids. So far naman, na-enjoy ng mga kids yung breakfast buffet. At kakain muna kami. Papakita ko na lang sa inyo yung B-roll lang habang kumakain kami mga kids. Tara, kain na tayo. Let's go! Hello mga ka-eats, kasalukuyan nagiligpit na si Mommy Bianca na mga gamit namin dahil in a bit magche-check out na kami. So ang check out time dito sa hotel namin ay 11 AM. So 11 AM ang check out time. Ang check-in naman nila ata basta once available na yung room, pwede na, hindi nyo kailangan mag-antay hanggang mga 2 or 3 o'clock. Kami kasi before 2 nakapag-check-in na kami. So sobrang busog namin sa
breakfast at masarap siya. Yung parang very standard Japanese breakfast buffet. And after nito, lakad-lakad lang kami ulit sa Universal City. Papakita namin sa inyo yung mga hotels dito na pwede nyong pagstayan kapag kayo ay nagbalak magstay dito sa may Universal City sa Osaka, Japan. Para naman kapag papunta kayo ng Universal Studios, madali lang. Kapag pagod na kayo pa uwi, pwede na kayong ilang meters lang away, makakatulog na kayo kagad sa comfort of your hotel dito sa Universal City. Kaya mamaya, titignan natin. Let's go! Hello mga kids! Nag-check out na kami sa aming hotel pero nag-iwan kami ng gamit para naman makapaglakad-lakad pa kami dito sa Universal City. Ito yun na yung mga hotels na pwede nyo pagstayan kapag pupunta kayo ng Osaka for Universal Studios Japan. Una, itong The Singularity Hotel and Sky Spa. Room rates ito ay okay. Tapos ito yung hotel. Sobrang ganda niyan kasi masarap yung breakfast. Tapos ang panalo dito, malapit lang talaga sa train station. Paglabas niyo ng train station, kakanan lang kayo, yung hotel na. Tapos ilang meters away lang, diretso, pwede na kayong mag-Universal Studios Japan. Tapos, ang pinaka-unique sa kanya, meron siya sariling onsen, kaya may sky spa. So, onsen for women and for men. Tapos, pwede nyong ma-access yun for free. Ang maganda dito, meron silang coin laundry, meron pa silang mga vending machines on certain floors, may ice makers on certain floors. Tapos, ang maganda, hindi siya ganun kamahalan, mga ka-eats. That's hotel number 1, the Singularity Hotel and Sky Spa dito sa Universal Studios Japan. Ito naman yung pangalawang hotel, Hotel Universal Port Vita, mga ka-eats. So, medyo tatawid lang kayo ng kalsada, pero malapit na rin ito sa Universal Studios Japan. Ito yung kanilang room rate just in case gusto ninyong magstay dito, mga ka-eats. Ito yung pangatlong hotel, mga ka-eats, Hotel Universal Port. Katabi lang siya ng Hotel Universal Port Vita, pero mas malapit siya sa tulay na itong napakaganda at may view kayo ng Tempozan. Next na hotel naman is itong Hotel Keihan Universal Tower na paglabas nyo lang kaliwa from the train station. Next na hotel, mga ka-eats, ay itong Oriental Hotel Universal City. Next ay itong The Parkfront Hotel at Universal Studios Japan. Last but not the least ay itong Hotel Kintetsu Universal City. Lahat ng mga hotel na yun, mga ka-eats, sobrang lapit lang sa Universal Studios Japan. Huwag nyo kalilimutan gamitin ang aming mga codes para maka-discount kayo sa pag-stay nyo sa isa sa mga hotels na yun. Mga kids, matapos namin kayo i-hotel tour dito sa Universal City, sa Universal Studios Japan. Nandito naman kami ngayon sa Universal City Walk para ipakita sa inyo ang Takoyaki Park, kung saan napakaraming stalls ng takoyaki. Yung iba sa kanila, nasa Michelin Guide pa. Tapos gagamitin natin dito yung aming Have Fun in Kansai Pass na may 1,000 voucher para makakain tayo ng takoyaki set. 3 yung vouchers namin at 3 shops yung bibisitahin namin. Papakita namin sa inyong lahat. Let's go! Mga ka-eats, andito na kami sa next hotel namin sa Shinsekai area. Kilala to being like parang old school area dito sa Osaka. Mga 30 minutes kaming nag-Uber from Universal City. Tapos yung Uber namin is around 6,800 yen. Parang mga ganon. Ayan, ito siya. Hindi pa kami makapasok. 4 o'clock pa. So, maglalakad-lakad muna kami
At babalik kami kapag malapit na yung check-in time. Ito yung pangalan ng hotel, mga ka-eats, Apartment Hotel 11 Sutenkaku. So kapag familiar kayo dun sa Sutenkaku Tower, dito lang siya banda. So makikita nyo yun. Ito yung old street ng Shinsekai hanggang dito. Malapit lang din siya sa Shin Imamiya, mga ka-eats. Kung mag-train kayo, napakalapit lang. Nabook namin itong hotel na ito sa Agoda. Pero pwede nyo na siya makita sa Klook. Pwede nyo gamitin, pwede nyo ipag-compare yung mga codes namin kung saan kayo makaka-discount ng mas malaki at kung saan mas okay mag-book. Pero mga ka-eats, kung ako sa inyo, i-try nyo to, lalo na kung kayo ay medyo madami or parang family with small kids, kasi yung rooms niya at least may triple sharing, quadruple sharing, kaya sure na talagang kasya kayo. Tapos ang maganda pa dito, 4 PM yung check-in, parang sabihin yung tagal, pero sobrang secured naman kasi parang through online yung pre-check-in, tapos i-email nila or i-send nila sa inyo yung link, tapos makikita nyo yung code doon kapag 4 PM na, code ninyo ng room at kung ano mang password sa harap para makapasok na kayo sa property na ito, sa Apartment 11 Sutenkaku dito sa may Shinsekai area. Mga ka-eats, dito yung Shinsekai area kung saan maraming kainan, lalo na yung Kushikatsu. Tapos itong parang perya-perya game sa likod ko. Medyo budol lang siya pero fun. Tapos syempre may mga iba pa kayo, mga takoyaki, mga grilled food. Kabila ang sides yan meron. Tapos syempre dito maganda mag-picture-picture at mag-video para makita nyo yung view ng Sutenkaku Tower. In a couple of days, aakyat tayo dyan for the Osaka Amazing Pass. So yung Osaka Amazing Pass, maganda yun kasi 40 plus attractions. Pwede nyo bislahin 1 day, 2 days, or pero meron na ata silang 3 days, mga ka-eats. Pwede rin gamitin yung Have Fun in Kansai Pass dyan na pinopromote namin, no? Siyempre hindi siya sponsored, pero kapag ka-pinurchase ninyo yung mga Have Fun in Kansai Pass, Osaka Amazing Pass, makakakuha kayo ng discount, okay? Gamit yung code namin at syempre meron din kaming commission dun. So maraming salamat po sa mga gumamit at may mga planong gumamit ng aming codes, no? It's Klook sa Klook. Tapos syempre kung hotels and iba pa, pwedeng Agoda. So it's Agoda. So sa Klook naman, very versatile. Marami kayong pwedeng gamitin doon. Kami ginagamit namin yung mga codes namin kapag naubos na yung mga codes na ng mga friends namin, mga ka-eats. So itong area na to maganda, buhay na buhay siya. So kung ayaw ninyo ng sobrang crowded as Dotonbori, pwede kayong mag-ikot-ikot dito for that old school retro Osaka vibe dito sa Shinsekai Sutenkaku, kasi magandang area rin to para mas makilala yung old school Japan, mga ka-eats. So kasi Dotonbori sobrang touristy na siya eh. Ito medyo mas may space pa, mas makakalakad kayo at mas maganda rin siya for the kids. Yan na po yung sikat na Sutenkaku Tower. So pwede kayong magpunta sa observatory niyan, pwede kayong mag-dive and walk, at pwede kayo sa tower slider, mga ka-eats. Sinubukan ko yan noong February at susubukan namin as a family ngayong May, okay? Pero malamang ang susubukan namin yung observatory. Pero yung slide baka pwede rin kung tinarin kung pwede si Beanie, kasi baka hindi pwede yung kids. Tapos walking distance lang ay itong Pringles store na ito. Sobrang cute. Pader pa lang. Hello everyone. Hi. Pader pa lang, panalo na. Hello. So pag akyatin nyo, iba't ibang klaseng Pringles goodies ang nandito. Iba't ibang klaseng Pringles merch, mga ka-eats. Mga ka-eats, matapos namin maglakad ng mga almost 20 minutes from the Shinsekai area, nandito na kami ulit sa parang Namba Square. Ito yung malapit sa Ibisubashi, Takashimaya, tapos Nankai Namba Station, yung malaking station na yan, yung parang post office. Nandito na kami ulit. Makikigulo kami ngayong Sunday dito at maglalakad-lakad. Tapos baka may bilhin din kami sa Casetify for our new iPhones. Next new iPhones na hindi pa fully paid. Okay, so mag-explore tayo dito. Tapos si Beanie gusto mag-gachapon at
Kakain din tayo malamang. Tapos imi-meet namin si Ninong Sim and his family. Tara, let's go! Hello mga ka-Eats, merienda muna kami dito sa Kamakura Ramen. Nakakain ako dito nung February pero ano lang, short vlog lang siya kasi masikip. Pero meron pala silang branch para yan lang ng Ebisubashi. Parang katabi ng ano lang, ng sidewalk. Mas may ano, mas pang pamilya. Tapos ang ordering system ay naka-tablet kayong ganyan. Tapos syempre, meron silang mga ramen, gyoza, fried rice, plain rice at karage. Pwede kayo mamili ng sets ninyo. Mabilis lang mag-order kasi may English language naman siya. Tapos kung gusto nyo kumain sa counter, pwedeng ganyan. Pwede rin sa table na ganito. Diba? Maluwag na maluwag at pwedeng pang pamilya. Kasi inisip ko nun sa paano kung madadala sila Bianca dito ang sikip. Tapos naka-bar type. Yung pala, marami silang branch dito sa Osaka. Tapos ito, yung branch na ito, merong dine-in na maraming table. So, perfect for families or pwedeng big groups kapag kumain dito sa Kamakura. Ang sarap ng broth nila. Clear broth na parang lasang clam na chicken or pork. Hindi mo malaman, pero masarap siya. Tapos yung fried rice, gyoza at karage. Hindi ko pa natikman, pero nung nakita ko parang wow, mukhang masarap. Yung gyoza pa natikman ko, pero fried rice and karage hindi. So excited na ako mapatikman to kina Bianca, kina Billy at sa Kambal. At pati kasama namin sila Ninong Sim and family. So kaya ito, kain na tayo in a few minutes, nag-order na kami. Mga 5,000 plus yen yung total. Dalawang set, isang fried rice at gyoza yung in-order ko para sa aming pamilya. Ano, kamusta? Sarap. Sabi yung sabaw. Parang very light lang siya, pero sobrang malasa. Sobrang lasa yun, no? Ang galing. Parang feeling ko ito yung klase ng ramen na hindi ka mabubuhay. Kasi ang light ng soup, pero malasa siya. Approved. Yay! Masarap pa, masarap pa. Masarap. Okay. Sarap to. Yay! Mga kahit sobrang daming tao. Gano'n daming tao. Puro ulo yung makikita niya. Ito. Grabe. Medyo bawas na to sa bungad nito. Intense. Yung akala mo wala nang bukas. Pero butin lang, nagdi-disperse din naman sa bawat mga corner dito. Ito yung Ebisubashi. Yung Shinsaibashi, mas puno. Ang marano kasi dito, kabilaan to, shopping, gacha, tax-free, pagkain, ang dami talaga. So, kung kayo mag-Osaka, kailangan nyo puntahan to kasi hindi nyo pwedeng skip to. Shopping, sightseeing, people watching, kaya-kaya ma-enjoy dito mga kids. Pero please na kasi talagang marami talagang tao. And dahan-dahan lang talaga kayo sa paglalakad at ingat lang din. Grabe mga ka-Eats, medyo intense. Hindi kami sumakay ng train, babalik ng hotel. Pero napadaan kaming Denden Town, tapos napabili pala ako, nakakita siya ng Tamagotchi, very classic. Tapos itong Denden Town kasi na to, sikat siya for anything new and retro tech. May mga second hand din dito, may mga brand new na tech from Japan. So mga gaming consoles, computer, ang dami. Yun nga, kahit Tamagotchi, meron pa rin. Para medyo bago na ata yan. So,
mahabang stretch siya ng iba't ibang stores kung saan pwede kayo makakita ng anything, games, anime, the works, phones, smartphones, yan, camera, computer, mga Pokemon cards, DVD, ang dami mga kait. So, kung kayo ay medyo anime fan, no, mga gamer kayo, tapos pagpunta niya Osaka, visit Den Town, siguradong mag-i-enjoy kayo mga kids. No joke siya. Hanggang ngayon nakakita pa rin kami ng maraming stores, and sigurado kung mahilig kayo sa mga nabanggit ko, magugustuhan nyo dito. Hello mga kids, nandito na kami sa Osaka Shinsekai, yung old school retro vibe Osaka. So ito yung pinanggalingan namin kanina mga kids, at pabalik na kami ng aming hotel para formally mag-check-in. Napakaganda ng view dito kasi kita mo agad si Sutenkaku or parang Osaka Tower na naka-Expo 2025 pa na kulay. Yan yun. Wait lang. Nasunog yung ano. Sorry guys, nasunog yung arcade. Kasama pati sa video namin dati. Oh. Ano to? Ito yung retro arcade. Wala na. Babalikan pa naman sana namin ni Bini. No more na. It got burned down. Luma na kasi siguro eh. Buti rin hindi siya nakadamay ng iba, no? Saka maganda yung games. Maganda yung mga games dyan, mga ka-eats. Sorry kung nakita niyo yung video namin last year, eh hindi niyo na ma-experience yung retro arcade na yan. Ito yung yung Sutenkaku ulit. Tayo ay maglalakad na muna papunta sa aming hotel. Tapos papakita namin sa inyo yung room tour, syempre. Welcome sa aming room dito sa Apartment Hotel 11 Sutenkaku. Mag-room tour na tayo. So, pagpasok ng door, meron tayong sabitan dito. Yan, merong 8 na hangers. Tapos, merong malaking space na pwede nyo paglagyan ng maleta. Dito naman sa kabila, ang life-size mirror. Full body. Full body. Life-size. Laruan. Standy. Tapos, yan, mga shoes. Tapos, yan, dito pag naglakad tayong konti, merong washing machine. Yun lang. Yung washing machine nila, walang dryer. So, magsasampay sa labas. Meron kasi silang balcony. Mamaya papakita namin sa inyo. Tapos, meron silang provided na bathrobe. Yan. Tapos, meron mga tissue and laundry detergent. Tapos, meron din silang fully equipped na kitchen. So, kung may bala kayong magluto, pwede. Meron sila dito. Tapos, sa loob ng cabinet, yan, may mga plates, mugs, tapos I believe mga cutleries, tapos pots and pans. And then dito naman sa katapat ng kitchen ay ang kanilang toilet and bath. Yan, syempre yung ating toilet na merong automatic mga bidet. And then eto, meron silang hand soap na provided. Nandito yung hair dryer at saka mga toilet paper. Tapos ito ang kanilang, ipupush dito nilang shower area. So, yun lang. Expect nyo lang din ulit, since nasa Japan tayo, yung bathroom hindi ganun kalaki. At meron silang provided na shampoo, conditioner, and body soap. Yun naman yung maganda. Hindi nyo na kailangan magdala. Tapos dito naman, hello! Meron tayong ref. Ang galing ng ref nila kasi parang freezer ba ito? Parang freezer no? Freezer sa baba. Oh wow, yan. Oh, ito yung freezer. So, freezer yan. Okay. Sorry about that. Merong microwave at kettle. Yan.
Tapos ito, merong maliit na sofa kung gusto niyo mag-relax. At meron kaming tatlong single beds. Yan. Tapos dito merong TV. At andito naman ang ating balcony. Kaya lang gabi na. So, pero papakita pa rin namin. Oh, kita mo naman. Tingnan mo yung view natin. Tingnan mo yan. Oh, wow. Grabe. Ang ganda, di ba? What? The Sutenkaku Tower at night with the glowing lights. Ang ganda, no? Expo-themed pa siya. O, di ba? Pag gusto niya na, kagaya ngayon, maganda yung weather, pwedeng mag-chill sa balcony, feeling breeze, at enjoyin ang Sutenkaku Tower. Yan. Tapos, meron din silang bath towel. So, ito ang aming room dito sa apartment Hotel 11 Sutenkaku. Hello mga kait, sana na-enjoy ninyo yung room tour ni Mommy Bianca nitong napakaganda at surprisingly spacious na apartment dito sa apartment Hotel 11 Sutenkaku. Sobrang nagulat ako, ang majestic nung view. Naks majestic. Spell majestic. Maganda na lang. Ang ganda nung view ng Sutenkaku sa gabi at sigurado maganda rin yan sa umaga mga kait. Papakita namin sa inyo sa next episode. Hello sa mga tuwan-tuwa sa gacha na babies. Look. We bought Tamagotchi. Yes, tapos sila may phone gacha sila. At kami naman ni Mommy Bianca, meron kaming ipapakita sa inyo. Yeah. Medyo ano to, splurge to. Parang regalo na namin to sa sarili namin for this trip. Souvenir. Unboxing. Okay, wait first. Ng Casetify cases namin. Ano to Japan edition. So, exclusive lang siya. Wait first. Tapos made to order siya. Ito kay Daddy Mark. Tignan nyo naman. Sobrang excited sila for us. Okay, borrow first. Diba? And then, and ito naman yung sa akin. Pink, syempre. Tapos mag-safe na siya. Huwag niyo tanongin kung magkano. Pero pagpunta kayo ng Osaka, hanapin nyo sa Shinsai Bashi. Shinsai Bashi. Makita niyo yan, di ba? So, ito na mga kaits. Tatapusin na namin yung aming day 8 na. Dito sa Japan, nawawala na kami ng sense of days, sense of time. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aming journey. Ayan, today mula Universal City hanggang dito sa Sutenkaku Shinsekai area. Nagnamba kami, ganyan. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi nyo pa napapanood yung Taiwan namin, yung days 1 to 7 namin ng Japan, panuorin nyo na. Maraming salamat. At kung hindi kayo nagsasubscribe pa, mag-subscribe na rin kayo kasi marami pa tayong biyahe at marami pa tayong mga kakainin, pupuntahan at mga adventures. Maraming salamat mga kait sa panonood. Until next time po, what do you say? Bye-bye!